Dalawang pamilya na mayayaman, ngunit maraming tinatagong lihim. Ang Villaflor at Novartis family. Ang dalawa sa pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Natatangi ang kanilang mga kapangyarihan, kataasan at katungkulan. Ni minsan ay hindi naisip ni Amanda na magiging isang Novartis. Sapat na sa kanya ang kayamanan nila. Ngunit ang pinaniniwalaang iyon ay nabago ng panahon nang makita niya ang lalaking unang nagpatibok sa kanyang malamig na puso. Si Calixto Novartis. "Hello, Miss Novartis. Ako nga pala si Calixto." Saad ng lalaki pagdating pa lamang niya sa loob ng venue ng kaarawan ni Amanda. Inihanda pa ni Calixto ang kanyang kamay upang mahawakan ang kamay ng babae. Ngunit tinalikuran lamang siya nito na para bang isa lamang siyang hangin na hindi nakikita. "Teka Amanda, hindi mo man lang ba ako kakausapin?" Huminto sa paglalakad si Amanda at tinignan ang lalaking nakasunod sa kanya. "At bakit naman kita kakausapin?" Pagtataray pa nito sa kausap. "Amanda, para naman tayong walang pinagsamahan. Ano ka ba?" Pagyayabang pa ng lalaki. "Wala naman talaga." Nabasag ang ngiti ng lalaki nang tinuran iyon ni Amanda. Nagbibiro lamang siya. Ngunit mukhang wala sa oras ang kanyang pagbibiro. Nahalata agad ni Calixto na hindi maayos at maganda ang pakiramdam niya sa babae. Mukha itong malungkot. Agad na tumalikod si Amanda at umalis. Iniwan roon si Calixto na nakatayo at tinititigan lamang na papalayo si Amanda. Sinundan niya ng tingin ang babae. Papunta ito sa labas, ngunit may dala itong malaking alak. Mag-iinom ata ito ng mag-isa. Hindi nakatiis ang lalaki at sinundan niya ito paglabas. Nagmamadali pa siya upang mahabol ito dahil mukhang malaki talaga ang problema ng babae. Alam niyang wala siyang maitutulong, ngunit magbabaka sakali lamang siya na baka kailangan ng babae ng kausap o di kaya tagapakinig. Naabutan ni Calixto ang babae na iniinom ang isang bottle ng alkohol sa labas. "Amanda," saad niya. Nagulat ang babae sa biglaang pagdating niya. "Anong ginagawa mo dito?" Inis na saad ng babae, sabay inom sa kanyang hawak na alak. "Checking on you." "Checking on me? Ano ako, pasyente?" "Bakit? Pasyente lang ba dapat ang pwedeng kamustahin?" Nagtaka si Amanda sa biglaang pag-iba ng ugali ng lalaki. Kanina lang ay nang-iinis at nakakapikon ito. Ngunit bakit tila ata nagbago ang ihip ng hangin? "Anong kailangan mo sa akin?" Pagtatakang tanong ni Amanda. Natawa ang lalaki sa naging reaksyon ni Amanda. "At anong nakakatawa?" "Amanda, hindi solusyon ng pag-iinom sa ganyang problema. At kung ano man ang problemang meron ka." "Anong alam mo?" "It's your birthday. You should at least try to smile. Kanina pa kita hindi nakikitang ngumiti. Para bang binagsakan ka ng langit at lupa. Ano ba?" "Anong pake mo?" Galit na saad ni Amanda. "At saka wala kang pakailam kung anong gawin ko. Like what you said, it's my birthday. Kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Just at least this day man lang, may oras akong gawin ng mga bagay na gusto ko. And can you stop staring at me? Baka mawala ako niyan." "Okay, hahayaan kita. Pero maaari bang dito lang ako?" "Give me a space." "Hindi kita guguluhin. Makikinig lang at tikom ang bibig ko. Promise." Itinaas pa ni Calixto ang kanyang kanang kamay. Pahiwatig ng kanyang pangako. Walang oras si Amanda para makipagtalo sa lalaki at mukha naman itong hindi aalis kahit anong gawin niya. Kaya wala na siyang ginawa. Hinayaan lamang niya ang lalaki na nasa kanyang tabi. Habang iniinom niya ang isang bottle ng alak, malapit na itong maubos at unti-unti na rin itong dumadaloy sa kanyang katawan. Ni halos hindi na siya makatingin ng maayos
sa mga paligid niya dahil sa kalasingan. Tatayo na sana si Amanda nang matumba siya. Ngunit imbes na tuluyang mahulog sa lupa, ay may isang kamay na kumuha sa kanya. Malaki ang braso at makisig ang pagkatayo nito. Nakuha siya ni Calixto. Hinayaan lamang niya ang lalaki na kunin at yakapin siya. Wala na siyang lakas para hawiin pa ang mga kamay ng lalaki. Tatayo na sana si Amanda, ngunit hindi kayang suportahan ng kanyang mga paa ang bigat niya. Kaya kailangan niya ng alalay. Amanda, iuuwi na kita. Saad ni Calixto habang bitbit si Amanda sa kanyang mga braso. Ito na ang huling narinig ni Amanda bago pa tuluyang mawalan ng malay. Sa dami ng kanyang nainom ay tuluyan ng nilamon ng alak ang kanyang sistema. Habang bitbit ni Calixto si Amanda ay pinagmasdan niya ito mula sa kanyang mga mata hanggang sa kanyang labi. Maganda si Amanda at may ibang hugis ng katawan na hindi kayang makuha ng iba. Maganda, matalino, may magandang hugis ng katawan, mayaman at halos nasa kanya na ang lahat. Kaya hindi na magtataka ang mga tao kung marami ang mahulog at magkagusto sa babae. Ni si Calixto nga ay siya ang unang nakita. Iba ang aura na dala ng babae. Meron itong matapang na aura na kahit sinong lalaki ay mapapaluhod sa ganda niya. Dinala ni Calixto si Amanda sa kanyang kotse at agad na nagmaneho upang dalhin pauwi ang babae. Pagdating ni Calixto sa bahay ng babae ay agad na may sumalubong na 2 guard at tinignan kung sino ang nasa loob. Ngunit pagkakita nila kay Calixto at Amanda sa loob ay agad naman nila itong pinapasok. "Magandang gabi, Mr. Novartis," bati ng isang gwardya. I'll take this home. Sagot ni Calixto at agad na pinaandar ang kotse. Pag-abot nila sa main door ng bahay ay may sumalubong na naman na 2 kasambahay. "Mr. Novartis," saad ng isang kasambahay. Take her to her room, please. "Sige po." Agad na kinuha ng 2 kasambahay ang lasing na babae. "Pasok po muna kayo, Mr. Novartis." No, I just drop her off. Aalis na sana si Calixto nang maabutan siya ng ina ni Amanda. "Calixto," tawag nito. Napahinto si Calixto at tinignan kung sino ang tumawag sa kanya. Kagaya ni Amanda, may tangi ring ganda at aura ang ina nito. Si Amanda ata ang kakambal ng ina nito dahil mula sa buhok ay magkahawig na sila. Good evening, Mrs. Villaflor. I just dropped off your daughter. She is wasted. "Oh, darling, no need for explanation. I know from the very first place na may tanging pagtingin kayo sa isa't isa." Nagulat si Calixto sa kanyang narinig mula sa ina ng babae. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa kanyang narinig o maiinis dahil alam niya kung ano ang nasa utak nito. What do you mean po? "Calixto, the Villaflor and Novartis is nice to see together, right?" Nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Naiinis ito dahil hindi man lang natanong ng ina ni Amanda kung kamusta ang kanyang anak at kung bakit lasing na lasing ito. Mas inuna pa nitong isipin ang pagpapares sa kanilang dalawa. Alam ni Calixto kung paano ang galawan ng mga taong nasa paligid nila, lalo na ang kanyang pamilya. Pag may nakita silang oportunidad sa kahit sinong pamilya, ay tiyak siyang kukunin nila ito. Lalo na siguro kung ang pamilyang Villaflor na ang gagawa ng paraan upang magkatugma ang Villaflor at Novartis. Ang 2 sa pinakamayamang pamilya, nag-isa. Hindi ba't napakalaking oportunidad nito? I should go na po. Thank you. Pagpapaalam ni Calixto, ngumiti lamang ang ina ni Amanda. Sabay sabi na, "This is not the last meet we have, Calixto." Hindi na nakinig si Calixto at tuluyan nang nilisan ang bahay ng babae.
Hanggang sa pag-uwi ni Calixto ay iniisip pa rin niya kung bakit malungkot at mabigat ang pakiramdam ni Amanda. Lumipas ang ilang araw nang bigla na lamang nakatanggap ng isang balita si Calixto na nawawala raw si Amanda. Binaliwala lamang niya ang balita dahil akala niya ay hindi ito totoo. Lalo na ngayon na uso ang peking balita at madali na lamang kumalat ito sa internet. Ngunit nang makita niya ang litrato ng babae sa telebisyon na binabalita sa buong mundo, ang biglaang pagkawala nito ay nag-iba ang pakiramdam ng lalaki. "Do you see the news, Calix?" Saad ng ina ni Calixto. About Amanda? "Yeah, the country is willing to find her dahil sa pabuya nila na 1,000,000. Who would thought na mawawala siya ng ganun lang?" Anong alam mo, ma'am? "What do you mean?" May alam ka ba kung sino at saan siya huling nakita? Mrs. Villaflor said na bigla na lang daw nawala ang babae, but wala naman daw record ng kanyang pag-alis ng bansa. So it means, nandito lang siya, maybe somewhere. Paano kung dinakip siya? Not sure about that, Calix. We've known Amanda since she is kid. Me and Mrs. Villaflor root for her at malaki ang tiwala sa kanya. Hindi siya madaling kunin. Alam mo yan, magaling sa martial arts si Amanda. Madali lamang takasan para sa kanya kung may kumuha man sa kanya. Magaling din siya sa self-defense at maraming koneksyon si Amanda. I guess plano niyang mawala. Paano kung kinuha nga siya? Then the whole Villaflor clan will be in the scary mood. Calixto, iba gumalaw ang mga Villaflor. Kaya nga sila tinaguri ang the one and only dragon, right? Kasi iba silang magalit. Habang nakikinig si Calixto sa mga sinabi ng kanyang ina, ay hindi niya matanggal sa kanyang isipan ang mangamba. Kakaiba ang kinikilos ni Amanda nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi yun sapat na basihan lamang upang umalis siya o di kaya may malaki siyang problema. Huwag ka nang mag-alala kay Amanda, Calix. She can handle herself. Kahit anong sabihin na lang hindi mangamba, ay iba pa rin ang kanyang nararamdaman. I'll find you, Amanda. Habang tumatagal ang paghahanap kay Amanda, patagal din ng patagal ang nararamdamang kaba at takot ni Calixto. Calix, just calm down. Calm down? How? Galit na pumasok sa loob ng kwarto si Calixto at nagulat siya sa may biglang tawag na natanggap. Hindi niya sana ito sasagutin, ngunit tila ba may naramdaman siyang kakaiba sa numerong tumatawag. Hello? Calixto, isang boses na nanggagaling sa telepono ang nagpabalik sa atensyon ng lalaki. Hindi siya makapaniwala kung sino ang tumawag sa kanya. Isang boses na matagal niya nang gustong marinig at hinahanap. Amanda? Yes, ako nga. Nasaan ka? Well, I can't tell. Why? Amanda, marami nang naghahanap at nag-aalala sa'yo. Especially your family. Family? Nag-iba ang boses ng babae. Tila ba may dinaramdam ito? Yes, your family. Do you think hindi nila alam kung nasan ako? They knew from the very start kung nasan ako, Calix. Naguguluhan man ang lalaki sa mga sinabi ng babae, ngunit alam niyang may dahilan siya kung bakit siya nawawala. Anong ibig mong sabihin? Mahinahong tanong ng lalaki. They did some publicity for their own good. You know, some business matter. Pagpapaliwanag pa ng babae. Why would they do that? Because they want me to marry that man. Sanchez family. Kaya ka ba umalis para iwasan ng kasal? Hindi ko matatakasan ng kasal, Calix. So bakit nga? To find a ways. Tapos? I need you, Calix. Ha? Ano? Ako? Bakit? You are more than better than that Sanchez. So anong gusto mong gawin ko? Marry me.
Mabilis na sinaad ng babae. Isang salita ng babae ay naiba ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng babae, ngunit tiyak siyang kailangan nito ng tulong. Pero kahit gaano pa niya kagustong tulungan ang babae, pero kasal ang iniisip nito. Hindi sa ganitong paraan gusto ng lalaki na makasal. Ano? Calix, kilala mo na ako noon pa at kilala na rin kita noon pa. So ikaw lang ang makikita kong tao na mapagkakatiwalaan ko sa buhay ko. I want us to marry now. May maipakita lang tayong dokumento. Then tapos na tong paghihirap ko sa lalaking yun. Please, after ko namang matapos ang ginagawa kong business, we will be divorced. Gusto mong magpakasal tayo ngayon na? Oo, alam ko na naghahanda na sina mommy at daddy sa gagawing kasal next week. Kaya kailangan ko silang maunahan. Pagkasal na ako sa'yo, then wala nang rason para ikasal ako sa lalaking yun. At saka, mom would be happy if ikaw. Nasaan ka ngayon? Tanong ng lalaki. Nagmamakaawa na si Amanda sa lalaki. Ngunit gusto ng lalaki na mag-usap sila ng personal. Kaya agad na nagmaneho si Calixto papunta sa lugar kung saan naroroon si Amanda. Habang nagmamaneho si Calixto ay napaisip siya na kung bakit formal na lamang silang mamanhikan sa pamilya ng babae. Nakarating na si Calixto sa lugar ng babae at agad naman niyang nilapitan ang babae. Calixto, tawag ni Amanda. Nagulat pa si Calixto sa lugar na tinitirahan ni Amanda. You live here? Oo. Between the sea? Bakit? No one would ever know na nandito ako sa dagat. Are you crazy? Yes, I am. Kaya please pumayag ka na. Hindi madali ang gusto mo. If you want, pupuntahan ko ang parents mo. Total na ako na lang pakasalan mo. Do you think napapayag sa daddy? Bakit hindi? Sanchez family is in line. Gusto nilang ipakasal ako to save their business. Sila naman pala ang may kailangan. So kayo dapat ang magdesisyon. Hindi mo naiintindihan, Calix. If nakasal ako, then it would be a great privilege kay Dad. Makukuha niya ang lahat ng meron ng mga Sanchez. Ginagamit niya ang kahinaan ng mga Sanchez to take advantage of them. Gusto niya maangkin ang mga Sanchez. Alam niya na from the very first place na mawawala sa mga Sanchez ang lahat ng meron sila. Ang gusto lang nilang isalba ay reputation nila at ang mga muka. Kahit mawala na ang lahat, wag lang ang reputation nila at pagtuunan sila ng buong mundo. Nagulat si Calixto sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala na ganun ang iniisip at plano ng ama ni Amanda. Gusto kong ipaglaban ang kalayaan at karapatan ko at gusto ko ring isalba ang mga Sanchez. Mabuti silang tao. Sunod na saad ni Amanda. Naawa si Calixto at nakumbinsi siya na magpakasal. Agad silang pumunta sa malapit na munisipyo upang magpakasal. Kinuha nila ang kanyang mga abogado at pumirma agad. Natapos ang kanilang kasal-kasalan at ngayon ay legal na silang mag-asawa. We're married. Nakangiting saad ni Amanda. Yeah, just like that. Nawala ang ngiti sa mga mukha ng babae at tumingin kay Calixto. I'm sorry at nadamay ka pa. I'll handle everything na. Ako na ang bahala. But Amanda, pwede bang isali at sabihin mo sa akin ang mga plano mo? Ngayon nakasal na tayo o parte na ako ng buhay mo. Pwede bang sabihan mo ko para alam ko kung saan ako lalaban? Oo naman, hindi to magtatagal. And after this, I'll file a divorce. Nang marinig ni Calixto ang divorce, ay hindi niya maiwasan na malungkot. Ngunit kahit papaano, ay masaya siya na kahit minsan ay naging asawa niya si Amanda. Ito, singsing. May inabot si Amanda na singsing sa lalaki. Suotin mo yan. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, ay agad silang sumakay ng kotse pabalik sa mansyon ni na Amanda. Ngayon ay haharapin na nila
ang tunay na laban. Kinakabahan si Amanda sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya, ngunit ito lang ang tanging dahilan upang maisalba niya ang kanyang sarili at mga Sanchez. Habang nilalakbayan nila ang daan patungo sa bahay ni na Amanda, ay hindi rin maiwasan ni Calixto na mangamba sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Pero mas nanaig ang kanyang lakas nang makita niya si Amanda na kinakabahan. Dapat sa kanilang dalawa, siya ang mas maging pahingahan ni Amanda kahit hindi totoo ang kanilang kasal. Ngunit sa mata ng batas, sila ay legal na mag-asawa. Amanda, can I call you Ada? Nagulat si Amanda sa biglaang tanong ng lalaki. Call me whatever you want. Okay. Habang papalapit sila ng papalapit sa mansyon ng babae, ay ganoon na rin ang kaba ng kanilang nararamdaman. Kaba, takot, at tiwala lang ang dala nila. Are you ready? Tanong ni Calixto. I'm born to be ready. Bumaba sila ng sasakyan at huminga muna ng malalim bago pumasok. Naunang pumasok si Amanda sa loob at kita niya ang gulat sa muka ng kanilang mga kasambahay at ang mga taong nakakita sa kanila. Nakita niya rin ang pagtataka sa muka ng ibang mga taong naroroon. Mas lalong nagtaka ang mga tao sa lalaking nakasunod sa kanya. Tahimik lamang silang pinapanood ng kanilang mga kasama sa bahay. Dumiretso sa pagpasok si Amanda at Calixto sa sala ng kanilang bahay. Nadatnan nila roon ang mga magulang ni Amanda at ang mga Sanchez. Nang makita sila nito, ay laking gulat ang kanilang sumalubong. Hindi makapagsalita agad ang mga magulang ni Amanda. Nang makita nila si Calixto, ay mas lalo silang nagtaka. Amanda, sigaw na saad ng kanyang ina at agad siya nitong niyakap. Ma'am, niyakap niya rin ito pabalik. Amanda, saan ka ba nagpunta at marami ka pang dapat gawin sa kasal mo? I am married. Biglang saad ni Amanda. Makikita ang gulat sa mga mata ng kanyang mga magulang, lalo na sa mga Sanchez. Ipapaliwanag ni Amanda sa lahat sa mga Sanchez at kung bakit nag-iba ang kanyang desisyon. What? Gulat na saad ng ama ni Amanda. Narinig niyo, kasal na ako. Teka, kanino? Naguguluhang tanong ng ina ni Amanda. Kay Calixto Novartes. I am Amanda Villaflor Novartes. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Hihimatayin ata sa gulat ang ina ni Amanda habang hindi naman makapagsalita ang ama nito sa biglaang pagpapakasal nito. Wala ring kibo ang mga Sanchez sa kanilang narinig. Tila ba alam nila kung bakit ginawa ito ng babae. Matalino ang mga Sanchez para hindi malaman ang plano ng ama ni Amanda, kaya hindi rin nila alam kung saan sila pupunta. Ito ang magpapatunay na legal ang kasal namin. Inilagay ni Amanda ang mga dokumento sa lamesang nasa kanilang harapan. Kinuha agad yun ng ama ni Amanda at pinatawag agad ang kanilang sariling abogado upang malaman kung totoo ba ang mga yon. Walang lumabas na mga salita sa kanilang lahat na naroroon. Gulat pa rin ang kanilang nararamdaman. Pati si Calixto na ang plano sana ay dahan-dahan nilang sabihin ay nabigla sa mga ginawa ng babae. Napalunok ng malaki si Calixto nang tignan siya ng mga matutulis na mata ng ama ni Amanda. So Dad, now that I'm married to a Novartes, then you should be happy, right? Amanda, sigaw na saad ng kanyang ama. Makikita ang galit sa mukha nito. Dad, I'm sorry, but I'm in love to Calixto. Gulat lamang ang tanging nasa mga mukha ng mga taong nakarinig at nakita sa biglaang pangyayari. Agad na umalis si Amanda. Hinila niya si Calixto papunta sa kanyang kwarto habang naiwan sa sala ang mga magulang ni Amanda at ang pamilyang Sanchez na walang imik at nakikinig lamang sa nangyayari. Hawak ni Amanda ang kamay ni Calixto
na nagpatibok ng puso ng lalaki. Ang kamay ni Amanda ay parang may kuryenteng dumadaloy papunta sa katawan ng lalaki. Ngunit pagpasok nila sa loob ng kwarto ng babae ay agad naman siya nitong binitawan. Okay lang ba ang ginawa ko? Pangambang tanong ni Amanda sa lalaking nakatulala rin. Biglaan pero maganda na rin na nasabi natin sa kanila. Paano ang pamilya mo? Tanong ni Amanda. We will talk to them tomorrow. Pero baka makapagkita ang pamilya mo sa pamilya ko. Anong gagawin natin? Anong sasabihin natin? Yun ang pinoproblema ko eh. Tiyak ako nga, marami silang mga tanong. Ganito na lang, magsinungaling na lang tayo na. Isang araw nalaman na lang natin na gusto natin ng isa't isa at gusto nang magpakasal. Sa tingin mo ba, ganun kadali yun? Siyempre, nagdududa na ang papa mo sa ginawa natin. Alam ko. Sorry, nadamay ka pa. Huwag mo akong problemahin. Kaya ko namang sumakay sa lahat ng gusto mo. Ang akin lang ay kung mabisto nila na hindi natin totoong mahal ang isa't isa. Natahimik si Amanda sa huling mga sinabi ng lalaki. Napaisip siya na ni minsan hindi niya nakita sa kanyang hinaharap na mag-asawa, lalo na ang ikasal kay Calixto. Bata pa lamang sila ay kilala na nila ang isa't isa, ngunit lagi lang naman silang nagtatalo. Kaya hindi niya na iniisip si Calixto ni minsan. Ngunit ngayon, kasal at asawa niya na ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at sunod na plano. Mahal mo ba ako? Bigla ang tanong ni Amanda. Hindi nakapagsalita agad si Calixto. Para bang naghahabulan ang kanyang puso sa bilis ng tibok nito. Tila ba gusto nitong kumawala sa kanyang katawan at puntahan ang babae. Wala siyang naisip na dahilan kung bakit hindi niya kayang mahalin ang babae. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hanggang dito lamang ang kanilang pag-iibigan. Oo. Isang mabigat na sagot na galing kay Calixto. Gulat na tumatak sa mukha ni Amanda. Kung ganon, wala tayong problema dyan. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang may biglang kumatok sa pintuan. Amanda, labas! Sigaw ng ama ni Amanda. Anong gagawin natin? I'll handle this. Mahinahong saad ni Calixto. Si Calixto ang bumukas ng pinto at nadatnan niya ang ama ng babae na nakaekis ang muka at talagang naguguluhan sa mga nangyayari. Nasaan si Amanda? Agad na tanong ng ama nito. Agad namang dumungaw si Amanda sa pinto at tinitigan ng masama ang ama. Bakit? Saad ng babae. Kailangan nating mag-usap. Anong pag-uusapan natin? Tayo lang dalawa ang mag-uusap, Amanda. Tinignan ng ama ni Amanda si Calixto na nasa gitna nilang dalawa. Hindi, asawa ko siya, kaya dapat lang na nandito siya. Kahit anong mangyari sa akin, dapat kasali siya roon, kaya dito lang siya. Okay. Pero pumunta tayo sa sala at andun ang mama mo. Okay. Umalis ang ama ni Amanda at nakatulala naman doon sina Amanda at Calixto. Hindi alam ang gagawin. Ano, may plano ka ba? Sinara agad ni Calixto ang pinto at agad na lumapit kay Amanda. As long as legal ang papel ng kasal natin, wala tayong magiging problema. Pero paano kung Hindi na pinatapos ni Amanda sa pagsasalita si Calixto at agad na hinila ang lalaki palabas ng kwarto. Pumunta sila sa sala at nadatnan na naman nila doon ang ina ni Amanda na may malaking ngiti sa muka na para bang nanalo sa loto at kabaliktaran naman ang reaksyon ng ama ni Amanda. Kung ang ina nito ay nakangiti, abot sa kanyang tenga, ang ama naman ni Amanda ay nakabusangot na para bang binagsakan ng langit at lupa. So ano nang gagawin niyo? Masayang saad ng ina ni Amanda. Pupunta ang parents ni Calixto dito. Saad naman ng ama ni Amanda. Nagulat sina Calixto at Amanda
dahil wala sa plano nila ang makipagkita sa pamilya ni Calixto. Nagkatingin ng dalawa na parabang nakulong sila sa sarili nilang patibong at ngayon ay hindi na makawala. Paano? Utal na saad ni Calixto. Siyempre tinawagan namin. Hindi maaaring kami lang ang nagdesisyon ngayon na mag-asawa na pala kayo. Anong sinabi nila? Hindi sila nakapagsalita. Nadismaya ang muka ni Calixto at Amanda. Siguro, hindi gusto ng pamilya ni Calixto si Amanda na mas mabuti na rin upang may dahilan na sila para mag-divorce sa tamang panahon. Anong sinabi ng mga Sanchez? Tanong ni Amanda sa ama nito. They said na kung saan ka masaya, wala silang magagawa. Paano ang business nila? They will find a ways but I am very disappointed to you, Amanda. Bakit, Dad? Kasi ba nasira ko ang plano mo? Kasi hindi ka nag-iisip. Tila ba hindi ka pa handa na maging isang Villaflor? Sino na lang ang magmamana ng mga negosyo natin? Dad, kahit ba sa ganitong oras, negosyo pa rin ang nasa utak mo? Hindi mo man lang ba itatanong kung kamusta ako at ang naging desisyon ko? Amanda, papa mo pa rin yan. Sabat na saad ng kanyang ina. Nanahimik lamang doon si Calixto at ayaw nang makisawsaw sa problema ng magpamilya. Okay, how are you, Amanda? Masaya ka ba sa pagsira ng mga plano ko? Gusto nang tumulo ng luha ni Amanda, ngunit gusto niyang ipakita sa kanyang mga magulang na may sarili rin siyang buhay na kaya niyang panindigan ang kanyang mga desisyon. Talaga ba, Dad? That's enough. Ilang minuto na lang ay darating na ang mga magulang ni Calix. Hindi maaari na makita nila kayo nag-aaway. Wala na tayong magagawa. Legal ang kasal nila. At ngayon ang gagawin na lang natin ay planuhin kung ano ang magiging desisyon ng dalawa. Kumalma ang ama ni Amanda at si Amanda. Nakahawak lamang sa kamay ni Calixto ang babae na parabang natatakot na iwan. Nang hindi tumagal ay dumating ang mga magulang ni Calixto. Kinakabahan sina Calixto at Amanda sa magiging reaksyon ng mga magulang ng lalaki. Balae. Tawag agad ng ina ni Calixto sa ina ni Amanda. Ang gulat sa mukha ng dalawa at sa kanilang mga asawa ay hindi maipinta. Mukha bang matagal na nilang gustong magkatuluyan ang dalawa. Agad na niyakap ng ina ni Calixto ang ina ni Amanda. May dala itong malaking ngiti at agad na pumunta sa hapagkainan para mag-usap silang lahat. At sumunod naman doon sina Calixto at Amanda. Magkatabi ang dalawa dahil yun naman ang kanilang gagampanan. So balae, ngayon nakasal na ang dalawa nating anak ng patago. Siyempre meron na tayong kasal na para sa lahat. Ano sa tingin mo? Siyempre naman balae, tayo na ang magpaplano. Excited ang dalawang mag-ina. Habang sina Calixto at Amanda ay gulat at kaba ang nararamdaman. Nagkatinginan ang dalawa dahil wala sa plano at hindi nila iniisip na mangyayari yon. Ma'am, wag na. Maayos naman na eh. At saka, at least we are married. Peking napatawa ang dalawa dahil kailangan nilang kumbinsihin ang kanilang pamilya na tunay nga silang nagmamahalan. Hindi ba tila ba nagpakasal lamang kayo upang takasan ang pagpapakasal sa mga Sanchez, Amanda? Diretsahang tanong ng ama nito. No, ever since. Gusto ko na naman si Calixto. Hindi ko lang sinabi at saka, he like me too. Iba ang like sa love, Amanda. Tito, I love your daughter. Siya lang ang tanging babaeng nakikita kong gusto kong makasama sa habang buhay at gustong makita sa araw-araw. Mula sa paggising hanggang sa pag-uwi sa bahay. Alam kong biglaan ng mga nangyari, ngunit nasa tamang edad naman na po kami. At saka alam namin na kaya rin naming panindigan ng mga desisyon namin at kayang pangalagaan ng mga reputasyon na matagal niyong itinayo. Kaya sana
Sana pagbigyan niyo kami. Saad ni Calixto na puno ng pagmamahal sa kanyang muka habang nakatingin kay Amanda. Tila ata may bigla ang pagtibok ng puso ang nararamdaman ni Amanda habang nakatingin siya sa lalaki ay hindi niya maiwasan na ngumiti. Alam niyang hindi totoo ang sinabi ng lalaki at sinabi lang niya ito upang kumbinsihin ang kanilang mga magulang. Ngunit bakit tila iba ang sinasaad ng kanyang puso? Napabalik sa realidad si Amanda at tila napabalik ang kanyang iniisip. Dapat hindi siya mahulog at magkagusto sa lalaki dahil mawawala lahat ng ito at matatapos din sa huli. Hindi niya kayang makita ang kanyang sarili na masaktan ng sobra. Hindi nakapagsalita ang mga magulang nila at pinagmamasdan lamang sila na unti-unting nahuhulog sa isa't isa. Kung ganon, hayaan na lang natin ang mga bata sa ganyan. Iba na lang ang pag-usapan natin, katulad ng kanilang bahay. Hindi ba? Saad ng ina ni Calixto. Bahay? Gulat na saad ni Amanda. Oo, bagong kasal, bagong buhay, bagong bahay. Bakit? Hindi niyo pa iniisip yon? Tama. Saan niyo gustong tumira? Here in our country or sa state? Or would you like the province or city? Nagkatinginan ang dalawang nagpapanggap at hindi alam ang isasagot. Of course. Saad ni Calixto. Gusto naming dito lang, malapit para magsimula na rin kaming mag-training sa pagpapatakbo ng mga kumpanya namin. Great! What do you want? Condo or bahay talaga? We prefer condo muna at kapag nagkapera na kami, we would like to build our own house. Hindi ba, Amanda? Of course. Ma'am, Dad, Tito at Tita. Like what he said, sana mapagbigyan niyo kami. Kung ganun, may plano naman na pala ang mga bata. Sa condo na lang kayo ni Amanda tumira since malapit yun sa company namin. At isang sakayan lang din sa company nyo. Then we are settled. Saad ng ama ni Amanda at tumayo agad. Thanks. Saad ng dalawa. Hindi pa rin nawawala ang dismaya sa muka ng ama ni Amanda. Kailangan niya atang kausapin ito ng mag-isa. Natapos ang kanilang pag-uusap at gabi na nang sila makapagpahinga. Saan ako matutulog? Pagtatakang saad ni Calixto. Siyempre sa kwarto. Gusto mo bang malaman nila na nagpapanggap lang tayo at sa unang gabi natin bilang mag-asawa ay nasa iba tayong kwarto? Okay, so tabi tayo? Of course hindi. Pinaayos ko na kay Manang ang higaan mo doon. We just shared the same room, not bed. Okay, but your dad? What about my dad? Maybe you need na kausapin siya. Calixto, gusto mo bang sumbatan niya ako ng paulit-ulit? But hindi siya mukhang disappointed, but look like sad. He's sad kasi hindi natuloy ang plano niya. At saka hindi ko kasalanan na may masama siyang balak. He's still your dad. Napabuntong hininga si Amanda na mapagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Calixto sa kanyang ama. Matulog na tayo. Agad na pumunta si Amanda sa kanyang higaan at malalim na iniisip ang pakiramdam ng kanyang ama. Sleep well. You too. Natulog na rin si Calixto, ngunit kahit anong iwas ni Amanda ay hindi talaga siya makatulog. Hindi rin siya sanay na may galit ang kanyang ama sa kanya, lalo nang hindi siya sanay na may kasamang lalaki sa kanyang kwarto. Tumayo na lamang siya at dahan-dahang naglakad palabas. Nahagip ng kanyang tingin ang lalaking mahimbing na natutulog. Binaliwala lamang niya ito, ngunit tinawag siya ng kanyang puso, kaya nilapitan niya ang lalaki. Pinagmasdan niya ito habang natutulog. Ang kakaiba nitong hugis ng muka na tila ba isang modelo at ang tangos ng ilong nito na dumagdag pa sa kagwapuhan nito. Mga labing masarap halikan at katawan na magandang yakapin. I'm sorry kung nadamay ka sa gulo ko. Bulong nito sa lalaki. Hindi ko maisip na
magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Kaya sana hindi ka magbago at hayaan mo kong ayusin to. At sana maayos ko rin tong puso ko. Sana maging handa to. Tumayo si Amanda sa gilid ng lalaking nakahiga at tuluyang nilisan ang kwarto. Pupunta siya sa kusina upang kumuha ng gatas. Nang madatnan niya doon ang kanyang ama na umiinom ng wine. Dad, tawag niya dito. Napatingin naman sa kanya ang kanyang ama. Gulat man ay hindi ito kumibo. Can I talk to you? Saad ni Amanda. Tumango lamang ang kanyang ama at umupo sa upuan. Umupo na rin si Amanda sa harapan nito at hindi alam kung ano ang sasabihin. Dad, sorry. Sorry kasi hindi ko sinabi sa inyo agad. At saka sorry kasi nasira kita sa kanila. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Ngunit alam ko sa sarili ko na masasaktan din ako kapag pinagpatuloy ko ang gusto niyo. Ayoko magpakasal sa taong hindi ko mahal. Mahal mo ba siya? Hindi nakapagsalita si Amanda. Bumalik sa kanya ang kanyang sinabi. Napaisip siya na bakit noong inaya niya nang kasal si Calixto ay magaan ang kanyang nararamdaman at tila ba payapa ang kanyang puso na hindi niya naman mahal ang lalaki. Hindi nga ba? Magaan ang pakiramdam ko sa kanya at payapa ang puso ko kapag nandyan siya. Ito lamang ang tanging sagot ni Amanda. Kung ganon, yun lamang ang gusto kong marinig. Galit ka ba? No, hindi ko kaya magalit sa nag-iisang prinsesa ng buhay ko. Pero malungkot ako kasi pinapangarap kong ihatid ka sa altar at makita kang nakasuot ng magandang gown. Napaiyak si Amanda sa sinabi ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na ganito pala ang iniisip ng kanyang ama. Sorry, Dad. Sorry. I'll promise I'll let you experience that. Niyakap ni Amanda ang kanyang ama at niyakap din siya nito. I love you, Dad. I love you, my Princess Manda. Bumalik si Amanda sa kanilang kwarto at nadatnan niya ang lalaki na mahimbing pa rin natutulog. Agad na siyang pumunta sa kanyang higaan at hindi alam ang susunod na gagawin. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginawang desisyon, ngunit paano naman si Calixto? Alam niyang masasaktan niya ang lalaki kung ipipilit niya ang kanyang gusto. Kinabukasan ay nagising na lamang si Amanda sa isang labing dumampi sa kanyang noo. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niya si Calixto na nakangiti. Good morning, my love. Saad nito, hindi nakagalaw agad si Amanda. Hindi pa naproseso lahat ng nangyari. At bakit bigla na lamang siyang hinalikan ng lalaki? Nananaginip ba siya? My love, tayo na. Bulong nito kay Amanda. Pagtayo niya ay nakita niya ang kanyang ama at ina na nasa liko ng lalaki. Agad na tumayo si Amanda at nagulat nang makita silang tatlo sa loob ng kwarto. Dad, Mom, anong ginagawa niyo dito? May kailangan kayong pirmahan. Pirmahan? Ano? Sa ganitong oras? Amanda, it's 10 in the morning. 10? Gulat na tanong ni Amanda. Agad niyang hinablot ang katabing alarm clock at nakumpirma na ang tagal at himbing niya palang natulog. Amanda, get ready. And you too, Calix. Yes po, Tito. Susunod po kami. Lumabas ng kwarto ang mga magulang ng babae. At pagkatapos nito ay agad na nagpanik si Amanda. Bakit hindi mo ko agad ginising? Umalis ako. Napahinto si Amanda sa kanyang ginagawa at tinignan ang lalaki. Saan ka pumunta? Sa bahay. Gusto kong makausap ng maayos sila mom and dad, pati na rin si lolo. And what did they say? Si dad, wala pa rin sinasabi talaga. But si mom, gusto niya na magpakasal tayo sa church. What? No. Kaya nga kinausap ko sila na hindi muna magmadali. And in fact, we were just 23 and 24. Exactly. O siya, umalis ka muna at magbibihis muna ako. Agad na umalis si Calixto ng kwarto. Naiwan naman roon si Amanda.
na hindi na alam kung ano ang uunahin. Makalipas ang 1 oras ay lumabas na si Amanda at agad na pumunta sa sala. Nadatnan niya doon ang attorney nila at ang kanyang mga magulang at si Calixto. Niyakap muna ni Amanda ang kanyang mga magulang at binati ang attorney at agad na ring umupo sa tabi ni Calixto. "What's this all about, Dad?" "Pinapunta ko dito ang attorney. Total na meron tayong pagbabago. Especially ngayon na gusto niyo pala na magkaroon ng sariling pera. So I'll get it." "What do you mean?" Naguguluhang tanong ni Amanda. "Amanda, you will only get your properties and the business when you can have a baby." Paliwanag ng kanyang ama. "What?" Gulat na saad ni Amanda. Napatingin agad siya kay Calixto. Wait, teka. You want me to have a baby? That's unfair." "That's not unfair, Amanda. Since you already married, how does it come na unfair? Hindi ba ang rason ng pagpapakasal ay bumuo ng pamilya? At saka you will get some of my properties, like the condo. But yet again, kayo ang magmamanage ng lahat." Pagpapaliwanag ng ama ni Amanda. Tumingin si Amanda sa kanyang ina at makikita sa mukha nito na gusto niyang magsalita, ngunit wala rin siya magagawa sa desisyon ng kanyang ama. "I thought we talked na, Dad. I thought okay na tayo." "Okay naman talaga tayo, Amanda, but things have to sacrifice and need to be back worthy." "No, hindi lahat ng nag-aasawa ay dapat magkaroon ng anak. We are not yet ready to have a baby." "Then you will work to our company and get to the top." "Pinaparusahan niyo ba ako?" "Hindi ito parusa, Amanda. This is your consequences." "Ma'am, pumayag ka dito?" "What's best for you?" "What's best for me? Hindi ako pipirma sa kasunduan na yan." "Okay, then I'll give you another option. Get a divorce and marry the Sanchez son." "What? That was worse." "So mamili ka, Amanda." Napatingin si Amanda kay Calixto na walang sinasabi at parang nag-iisip lang. "Tito, we will sign this." Bigla ang saad ni Calixto. Nagulat si Amanda sa naging desisyon ng lalaki. "Calixto," sigaw nito. "Let me talk to my wife first, Tito." Dinala ni Calixto si Amanda sa loob ng kanilang kwarto. Naiinis pa rin si Amanda sa pakikialam ng kanyang ama. "Bakit ka pumayag?" "This is for the best. Sa tingin mo, mas best option na magpakasal ka ulit sa Sanchez na yon. We will get on the top. At saka, your dad is messing up with you para turuan ka ng leksyon. But that doesn't mean na hindi ka niya mahal. Amanda, we will gonna do this." "Gusto mo bang mabuntis ako?" "Not now, but I'll help you get out of this mess. Hayaan mo, ako naman ang maglaro." "Anong plano mo?" "Wala akong plano. Hayaan natin ang tadhana ang gumalaw." Bumalik sila sa sala at pinirmahan ang kasunduan. Makalipas ang ilang araw, ay lumipat na sina Amanda at Calixto sa kanilang kondo. Humagulgol pa ng iyak ang ina ni Amanda sa paghatid sa kanila sa kondo. "So dito na tayo titira. I have 3 rooms. Sa akin dito at doon ka naman. Doon ang kusina at meron ding sariling mga CR ang mga kwarto. Meron akong balcony doon at may access din ako sa rooftop if gusto mo magpahangin." "Okay, but paano kung pumunta bigla ang daddy mo dito at nalaman na lang hindi tayo magkatabi matulog?" "My dad is busy." Nagsimula na nilang ayusin ang kondo. Masaya silang nag-usap, nag-ayos, at binago ang itsura ng kanilang kondo. Makalipas ang ilang oras, ay natapos na sila. Nagtatawanan lamang ang dalawa at hindi na namalayan ng oras. Nagluto si Calixto ng kanilang makakain. Pagod na pagod naman si Amanda sa kanilang ginawa kanina. Habang kumakain, ay maraming nadiskubre si Amanda kay Calixto. "Hindi ko alam na marunong ka palang magluto." "Yes, nung andun kasi ako sa state, wala akong kasama, kaya kailangan kong matutong mag-isa." "Wow, ang dami mong alam sa buhay.
Ikaw na. Hindi ko rin alam na marunong ka palang magpinta at manahe. Yeah, fashion designing ang una kong kinuhang kurso. Then nag-shift ako ng architecture. Tapos sabi ni Dad, I had to learn some business ideas. Kaya pagkatapos ko sa architecture, nag-aral ako ng business management for 2 years. Ang dami mo ding alam. Natawa ang dalawa sa kanilang magandang pag-uusap. Hindi ako makapaniwala na magkakasama tayong dalawa. Ako kasi, I dream for this. Napahinto si Amanda sa pagkain at tinignan ng masama ang lalaki. May gusto ka ba sa akin noon pa? Meron, but you rejected me. Rejected you? Hindi kaya? Natawa si Amanda nang maalala niya ang ginawang pag-confess ni Calixto noong elementary sila. Nung elementary tayo, you slapped me. Oh, ilang taon ba tayo noon? 10 years old? Ang bata pa pala natin. Habang inaalala nila ang kanilang mga nakaraan, ay masaya at magaan ang nararamdaman nilang dalawa. Payapa ang kanilang mga puso at tila ba kapag magkasama silang dalawa ay ang lakas nila. Gusto mo ba magkaanak? Biglang tanong ni Amanda. Tinignan ni Calixto ang babae at napabuntong hininga. Yeah, pinangarap ko na maging isang ama. Like ang saya lang kasi meron akong yayakapin tuwing gabi at umaga. At merong maghihintay sa'yo at meron kang kasamang kumain. Ikaw? Hindi ko pa naiisip yon. But now, hindi ko na alam. Hindi ko kasi pinag-iisipan mga ginawa ko sa buhay. Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa at marami pa akong dapat gawin. Pero tignan mo tayo, nakulong na tayo sa maling desisyon ko. Hindi mali ang desisyon mo. Masaya nga ako na magkasama tayo. Walang mali sa pagpili sa sarili. I'm very happy na I am once become married and you once become my wife. Thank you. At least, I have you na magsasabi na okay lang ang lahat. Matatapos din to. Pangako ko sa iyo yan, Calix. Makakawala ka rin. Gusto mo bang matapos to, Amanda? Oo, kasi alam kong masasaktan kita at pinipilit pa kita. Hindi mo ako pinipilit. Amanda, bukal sa loob ko ang gawin ng lahat para sa'yo. Isang katahimikan ang bumalot sa loob ng kanilang kinaroroonan. May mga pusong gustong kumawala, mga tingin na hindi maiiwasan, at mga damdamin na gustong ilabas, ngunit natatabunan ng takot. Ramdam nila ang init ng kanilang mga puso. Gusto nitong ipaglaban ang kung ano man ang meron sila ngayon. Hindi maiiwasan na mahulog sila sa isa't isa ngayon, na magkasama sila araw-araw. Isang salita lamang nila sa isa't isa ay handa silang lumaban. Ngunit tama ba na ipilit ang mga nararamdaman? Paano kung masasaktan lamang sa huli at kusa ng bibitaw ang mga pusong napagod kakahintay? Paano kung dito lamang sila at wala na dapat pang ituloy? Masakit ipilit, ngunit masakit kung hindi ipaglaban. I love you, Amanda. I love you too, Calixto. Hindi mapigilan ang mga puso, ngunit walang lumalabas na mga salita. Takot ang bumalot sa lahat. 3 buwan na rin ang lumipas simula ng panindigan nila ang kanilang pag-aasawa. Mga gagawin na hindi alam kung paano harapin, mga salita na pinipilit na itago, at mga tingin na pilit tinatago ang kislap. Ito lamang ang senaryo ng pagsasama nila Amanda at Calixto. Sa umaga ay magluluto si Calixto habang maghuhugas at maglalaban naman si Amanda. Nagpapatulong din sila na maglinis ng bahay. Ngayon na sinimulan na nila ang kanilang trabaho sa kanilang kanya-kanyang kumpanya, hindi maiiwasan na magkaroon ng away at minsan-minsang pagtatampo. Si Calixto ang unang gumigising, lalo na at head siya ng kanyang kumpanya, habang si Amanda naman ang may hawak ng kanyang oras. Kaya minsan, late na siyang pumasok at hindi niya na naabutan si Calixto. Ngunit araw-araw siya nitong pinaglulutuan. Sa pag-uwi lamang sila nagkikita,
ngunit hindi rin masyadong nakakapag-usap, lalo na kung late na umuwi ang dalawa. Ni minsan nga, may mga araw na hindi sila nagkikita kahit nasa iisang bahay lamang silang dalawa. Ngunit ngayong araw ay araw ng kaarawan ng ina ni Amanda, kaya dapat lamang silang pumunta. Calix, ngayon ang birthday ni Mama. Saad ni Amanda na nakaupo sa kanilang hapagkainan habang umiinom ng gatas. Wala nang balak pumasok si Amanda sa trabaho at mamimili rin siya ngayon ng regalo. Yes, we will be there. Bye. Pagmamadaling saad ni Calixto, nagmamadali siyang umalis kahit maaga pa naman dahil marami daw siyang dapat asikasuhin dahil meron silang malaking investor ngayon. See you, sigaw ni Amanda. Naiwan doon si Amanda at agad na rin siyang naligo at nagbihis. Handa na rin para umalis. Dumilim na nang makauwi si Amanda sa kondo nila. Ngunit wala pa rin doon si Calixto. Meron pa naman isang oras para maghanda at hintayin si Calixto. Naghanda at nagbihis na si Amanda para sa kaarawan ng kanyang ina. Umupo siya sa sala at balik-balik ang tingin sa pinto. Nagbabaka sakaling biglang lumitaw si Calixto. Habang papalapit ang oras ay unti-unting nakaramdam si Amanda ng dismaya. Walang Calixto ang umuwi at tila nakalimutan nito ang kaarawan ng ina ng kanyang asawa. Sinubukan ni Amanda na tawagan ito ngunit walang sumasagot. Kahit sa landline office siya tumawag ay laging walang nakukuhang sagot. Nakaramdam siya ng galit at lungkot nang hindi sumipot si Calixto. 8:00 na ngunit wala pa rin si Calixto kaya napagdesisyonan ni Amanda na umalis mag-isa. Habang nagmamaneho siya ay isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya maiwasan na umiyak nang hindi siya sipote ni Calixto. Hindi lamang ang pagpunta doon sa kaarawan ng kanyang ina ang kanyang gusto, kundi ang magkasama silang dalawa. Puno ng dismaya at lungkot ang kanyang puso. Nakarating siya sa kanilang bahay at bago pa yon ay inayos muna niya ang kanyang itsura nang hindi mahalata ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-iyak. Pumasok siya sa loob at agad na binati ang kanyang ina. Ma'am, happy birthday! Niyakap niya ito at sinunod ang kanyang ama. Hi Dad! Nasaan si Calix? Hindi nakapagsalita agad si Amanda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil siya nga ay hindi alam kung nasaan ang lalaki. Nag-away ba kayo? Agad na tanong ng kanyang ama. No Dad, nasa office pa siya. They have big investor today, kaya malilate siya. Nagpaalam naman siya sa akin na susunod na lamang siya and he said that happy birthday daw. Pagsisinungaling pa ni Amanda. Oh really? Grabe, sobrang pagod siguro ng bata. Yeah. Okay, let's celebrate. Okay. Hindi pa rin maiwasan ni Amanda na hanapin si Calixto kahit alam niyang hindi ito pupunta. Nagbabaka sakali na maalala ng lalaki. Ngunit habang patagal ng patagal ay wala talaga siyang Calixto na nakikita. Kinuha ni Amanda ang isang bottle ng wine at ininom ito. Lasing na ang babae nang matapos ang selebrasyon ng kaarawan ng kanyang ina. Amanda, bakit ka nagpakalasing? Saad ng ama nito. Oh come on, it's my birthday, kaya hayaan mo na ang anak natin. Lalo na ngayon na may asawa na siya. Baka kailangan lang ng pahinga. Pagdedepensa ng ina nito. Right Dad, don't be boring person. At saka, I will be home later. Paano ka uuwi? Ang lasing mo na. Hindi mo na nga kayang tumayo. Dad, we have lots of drivers. Nasaan ba si Calixto? He's busy. Busy? Hayaan ka lang dito. Dad, he's a grown man. Kaya niya ang lahat. At saka, can you please, hayaan mo muna ako na mag-isa without him? Bahala ka Amanda. Umuwi ka na at ipapahanda ko na ang sasakyan. Okay.
Kalma, Dad. Natawa na may dalang pait ang nararamdaman ni Amanda. Masaya siya dahil nakalabas siya sa bahay na yon, ngunit meron pa rin kulang sa kanyang puso. Lalabas na sana si Amanda upang sumakay ng kotse, pauwi, nang may biglang humablot sa kanya at nabangga siya sa dibdib ng isang lalaki. Ano ba? Galit na saad ni Amanda. Amanda, Mahinahong saad ng isang lalaki. Sorry but I'm married. yeah, alam ko. Ako to ang asawa mo. Nang narinig yun ni Amanda, ay dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata at nakita niya ang lalaking nakayakap sa kanya. Oh, Calix, the man who always keep his promise and the man na laging nandito sa tabi. Oh, by the way, birthday nga pala ni mama ko today. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Amanda, sorry. I am very sorry. No, it's okay. Okay lang yan. I understand. Naiintindihan ko na hindi ko sumipot sa usapan natin dahil may mas mahalaga kang gagawin. And I really understand. Kasi, sino ba naman ako, 'di ba? Sino ba naman ako para mag-demand ng oras mo na kahit ngayon lang or kahit sumunod ka man lang na kahit 1 minuto ka lang doon ay okay na sa akin. Kahit 1 minuto lang kitang kasama. But it's okay. Hindi nakapagsalita si Calixto. Ramdam niya ang galit at lungkot sa babae. Ang mga mata nito ay malungkot at ang boses nito ay may halong sakit. Uwi na tayo please. Sa bahay natin to pag-usapan. Yes, of course. Sa bahay natin. Na halos 1 sa 1 buwan lang tayo nagkikita. Ang saya, di ba? Tumulo na ang luha ng babae at ang boses nito ay tuluyan ng nilamon ng kanyang iyak. Amanda, I am very sorry. Kaya ko magpaliwanag. Hayaan mo lang sana ako nakausapin ka. Babawi ako. No. Ang tanga ko naman na isipin na kahit katiting na pagmamahal ay maibibigay mo sa akin. Na kahit maliit lang na parte sa buhay mo, na meron din akong lugar dyan sa buhay at puso mo. I love you. Biglang saad ni Calixto. Mahal kita at mas lalo kitang mamahalin. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil gusto ko na mabigyan kita ng buhay na gusto mo. Na kaya din kitang panindigan. Na kaya rin kitang alagaan sa paraan na alam ko. Hindi nakapagsalita si Amanda. Humagulgol lamang siya ng iyak. Niyakap siya ng lalaki at binuhat papunta sa sasakyan at umuwi. Pagdating sa kanilang kondo ay hindi na sila nakapag-usap pa dahil pareho silang pagod at alam ni Calixto na wala ring saysay na mag-usap sila. Lalo na nalasing pa ang babae. Binuhat ni Calixto si Amanda papunta sa kanyang kwarto at inihanda na para matulog. Paalis na sana siya nang bigla siyang kinalabit ng babae. Hawak ng babae ang kamay ni Calixto habang nakapikit pa rin ang mga mata. Bakit Amanda? May kailangan ka? Tanong ng lalaki at umupo sa tabi nito. Pwede ka bang matulog sa tabi ko? Saad ng babae. Nagdadalawang isip si Calixto dahil alam niyang lasing pa ang babae at ano na lang kaya ang gagawin niya kapag nagising ito at nadatnan niya na nasa tabi niya siya. Magpahinga ka na lang Amanda. Please, dito ka lang please. Hindi na nakatiis si Calixto at tinabihan na ang babae. Habang katabi niya ito ay naaamoy niya pa rin ang alak, ngunit isinantabi niya muna ito at hinalikan ng noo ng babae. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal Amanda. Bulong ng lalaki sa babaeng natutulog. Sana makita mo rin ako sa ganung paraan. Sana mahalin mo rin ako. Lumipas ang gabi na sila ay magkatabi. Umaga na nang magising si Amanda. Laking gulat niya nang makita kung sino ang nasa kanyang tabi. Tinignan niya ito ng mabuti at pinagmasdan ang kagwapuhan nito. Ang huling naalala ni Amanda ay sinundo siya ni Calixto at pagkatapos noon ay wala na siyang maalala ni hindi niya nga alam kung bakit sila magkatabi ngayon. Tatayo na sana siya ngunit nakita niyang
Mahimbing ang tulog ng lalaki. Natatakot siyang baka magising ito. Pinagmasdan lamang niya ang mukha ng lalaki at unti-unting nahuhulog dito. Gwapo ka pala, Calix. Bulong nito sa kanyang sarili. Sayang kung mapunta ka sa iba. Natawa si Amanda sa kanyang mga iniisip. Biglang gumalaw si Calixto at doon nakahanap ng pagkakataon si Amanda upang makatakas sa yakap ng lalaki. Agad siyang tumayo at agad-agad na nag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay pumunta siya sa sala upang maghanap ng maiinom. Masakit pa rin ang kanyang ulo at parang naduduwal siya. Good morning. Isang boses ang nagpagulat kay Amanda. Ay butike, gulat na saad ng babae. Bakit ka ba nanggugulat? Hindi naman kita ginulat. I just said, good morning. Paliwanag ng lalaki. Sorry kung ano man ang nagawa ko kagabi. Nahihiyang saad ni Amanda. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Hindi ako nakadalo sa birthday party ng mama mo. Hindi ko siya nakalimutan. I tried to go there pero naipit ako sa kumpanya eh. Sorry for that. Ano ba kasi nangyari? Yung investor namin gusto na ibahin ang the way mag-promote and he wants na mga matatanda ang customer. But of course, hindi kami nag-agree. It's a waste of time kung ang target audience namin is mga matatanda. Kaya medyo nagkaroon ng alitan. But the whole thing is, na-close naman namin ang deal and naipaliwanag na naman namin sa kanila ang advantage and disadvantage ng products nila. At any time, we can proceed na sa pag-process ng products nila. Oh, sorry, but congrats. Thanks. Do you want to have a breakfast? Wala akong pasok ngayon. I can cook. Wala kang pasok? Yeah, nakiusap ako kagabi since overtime ang ginawa ko. Nice, we can go somewhere. Isang plano ang ginawa ni Amanda. Gusto niya na makilala pa ang lalaki. Kaya nag-book siya ng isang amusement park na malapit sa kanilang lugar. Nang makarating sila sa amusement park na nirentahan ng babae. Nirentahan mo ang buong amusement park? Tanong ni Calixto nang wala siyang makitang kahit isang mga tao. Oo, gusto ko na salohin natin ang lahat ng nandito. Bakit? Pagtatakang tanong pa ng lalaki. Wala, bata pa lang kasi ako. Gusto ko nang makapaglaro sa mga ganitong lugar. Kaso hindi ako pinapayagan nila daddy. Siyempre wala na rin akong oras makipaglaro pa ng ganito noong lumaki na ako. Subukan natin lahat at sulitin natin lahat ng laro. Simula sa pambata hanggang sa perya at racing at kahit sa mga Ferris wheel. Sige, natutuwang saad ni Amanda. Sinimulan nilang maglaro sa perya hanggang sa sinakyan nila ang lahat ng sasakyan. Masaya silang nakipaglaro sa isa't isa. Nilibot ang lahat at nagkwentuhan. Nagkainan at nag-asaran. Ngayong araw na siguro ang pinakamasayang araw ng dalawa, lalo na at magkasama pa sila. Malapit nang gumabi nang matapos nilang gawin ang lahat. Pagod ngunit masaya sila sa piling ng dalawa. Nakahanap sila ng mauupuan, kaya nagpahinga muna sila. Ang sakit ng paa ko. Reklamo pa ni Amanda, ngunit masaya siya. Ang sakit nga ng likod ko, kakabuhat ko sa'yo. Takot na takot ka pa sa matataas. Hoy, sino kaya tong takot sa horror booth? Akala mo naman totoo ang mga yon. Nagtawanan ng dalawa dahil sa asaran nila. Sana ganito na lang tayo palagi. Pag-iiba pa ni Amanda sa usapan. Sana nga. Calix? Bakit? Anong gusto mo? Napatingin si Calixto sa babae dahil hindi niya maunawaan ang tanong ng babae. Anong gusto ko? Oo, like, anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto ng mga puso mo? A husband. Being a good husband. Ano ba yan? Lahat naman na ata makakaranas niyan. Wala ka bang pangarap para sa sarili mo na kailangan mong ibaliwala dahil sa mga responsibilidad? Kung trabaho ang tinatanong mo, noon pa lang pinapangarap ko ng makatrabaho sa kumpanya namin. Nakikita ko sila na masisipag at masasaya sa mga ginagawa nila.
You want to be a CEO? Oo, gusto kong tulungan ang mga trabahante namin. Bakit ikaw ba? Secret lang natin to pero gusto ko talagang magkaroon ng sariling kumpanya. Anong klaseng kumpanya? Fashion designing. Bata pa lang ako mahilig na akong gumawa ng iba't ibang mga damit. Ang saya kaya magkaroon ng bagong damit na gawa mo mismo. But now, hanggang pangarap na lang. You can still do it. Paano? I am the only heir sa pamilya. At saka, I love what's happening right now. Especially na naging bahagi ka. Me too. I want this to work. Pero matatapos lahat ng to. Huwag nating tapusin. Mas lalo nating ayusan. Since kasal na naman tayo and our family knows. So yun lamang ang importante. Amanda, let me be part of your life. Hindi nakapagsalita si Amanda. Nagulat sa naging pag-amin ni Calixto. Sa loob-looban niya ay gustong-gusto niyang tanggapin ang alok ng lalaki na magsama at magmahalan silang dalawa. Ngunit merong bahagi sa kanya na nagsisisi na nadamay ang lalaki sa gulo ng kanyang buhay. Hindi niya kayang makita sa hinaharap na mawasak silang dalawa dahil sa kanyang makasariling desisyon. Ngunit anong laban niya? Sa kanyang pusong gustong kumawala at gustong yakapin ng lalaki. Hindi na nakapagsalita ang dalawa at niyakap agad ni Amanda ang lalaki. Let's be together, saad ng babae. Naging magaan at masaya ang pagsasama ng dalawa. Kung noon ay pakitang tao lamang ang kanilang ginagawa, ngayon ay mas naging makatotohanan. Nagsama sila sa isang kwarto at namuhay ng ayon sa kanilang mga puso. Mahal nila ang isa't isa. Marami-rami na rin ang nakakaalam na mag-asawa na silang dalawa. Lumipas ang 1 taon ng kanilang pagmamahalan at biglang naging malabo sa walang kadahilanan. Naging magulo at puro away at tampuhan na silang dalawa. Umuuwi na silang pagod at minsan hindi na nag-uusap. Calix, ano bang nangyayari sa'yo? Galit na saad ni Amanda nang madatnan niya ang lalaking naglalasing sa sala. Hi, mahal. Agad na tumayo si Calixto, ngunit sa sobrang lasing nito ay nadapa siya. Tinulungan siya ni Amanda na makatayo at inihiga sa upuan. Ano ba, Calix? Ganito ka na lang ba araw-araw? Maglalasing dahil lamang hindi natatanggap ang mga ideya mo? Akala ko ba gusto mong maging isang leader? Sa inaakto mo, hindi ka karapat-dapat. Oh, really? Sa tingin mo, hindi ko kayang patakbuhin ang kumpanya namin dahil lang wala akong magandang ideya na maibibigay sa kanila? Oo, hindi mo kaya. Kasi kung kaya mo, hindi ka magkakaganito. Wow, nanggaling pa talaga sa'yo. Nasaan na ang mga sinabi mong susuportahan natin ang isa't isa kahit anong mangyari? Hindi dahil umangat ang posisyon mo sa kumpanya nyo, ay may karapatan ka nang sabihin sa akin na hindi ko kaya. Ikaw mismo ang gumagawa ng kadahilanan na masira ka, Calix. Really? So ano, gano'n na lang yun? Wala nang suportahan? Wala nang pagtitiwala? Okay, maghiwalay na lang tayo. What? Yan talaga ang solusyon mo? Ang maghiwalay tayo? Since wala ka na rin namang tiwala sa akin na kaya ko at puro away lang naman tayo, bakit hindi na lang tayo maghiwalay? Baka masira ko pa ang reputasyon na inaalagaan mo. Baka ako pa ang maging dahilan na hindi mo maabot ang mga ambisyon mo na una pa lang hindi naman na talaga ako kasama. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Makasarili? Sa tingin mo gusto kong umangat na hindi ka kasama? Hindi. Gusto ko magkasama pa rin tayo. Makasarili ka. Noon pa man. Sarili mo lang ang iniisip mo. Lumabas din sa bibig mo lahat ng gusto mong sabihin sa akin noon pa. Wow, Calix. You did the right thing. Umalis si Amanda sa sala at agad na pumunta sa kwarto nila at sinimulang mag-empake habang nasa sala naman si Calixto. Hindi alam ang gagawin at puno ng dismaya sa kanyang mga sinabi.
Nagsisisi siya sa lahat, ngunit huli na nang makita niya si Amanda na may dalang maleta. Okay, iwan niyo akong lahat. Umiiyak na sigaw ni Calixto. I thought, kaya pa tong isalba na kahit papaano, kaya pa kitang ayusin. But thank you. Thank you for letting me go that easy. Pagkatapos ng kanilang usapan ay agad na lumabas si Amanda, dala ang kanyang mga gamit. Nagmaneho pa uwi sa kanila. Kahit kondo yun ni Amanda, meron pa rin naging parte doon si Calixto. Siya na ang bumabayad sa kondo, lalo na nang sabihin nilang kaya na nilang maging isang pamilya. Umaasa na kaya nga nila, ngunit nagbago ang lahat nang nagbago si Calixto. Simula noong may isa siyang investor na hindi pumayag sa kanilang kasunduan, ay parang nawasak rin ang tiwala ni Calixto sa kanyang sarili. Wala na siyang nagawang tama at lagi na siyang napapagalitan sa kanilang kumpanya. Paglabas ni Amanda ay humagulgol ng iyak si Calixto. Hindi alam ang gagawin. Hindi niya kayang pilitin at isama si Amanda sa kanyang pagbagsak. Ramdam niya kasi na isa siyang talunan at ngayon ay hindi na siya karapat-dapat sa babae. Habang nasa kotse si Amanda ay nagsimulang magsilabasan ang kanyang mga luha. Para ba itong agos ng tubig na hindi na matatapos? Sakit at puno ng pighati ang kanyang puso dahil nawasak ito. Hindi niya kayang makita na nagkakaganon si Calixto, ngunit hindi niya kayang makita ang kanyang sarili na nagmamakaawa ng atensyon sa lalaki. Nang makarating si Amanda sa kanilang mansyon, ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Agad naman itong pinagtaka ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na muna nila ito kinausap at hinayaan muna ang babae. Isang linggo na ang nakalipas mula noong naghiwalay sila Amanda at Calixto. Isang linggo na rin silang hindi nag-uusap. Ang pamilya ni Amanda ay walang tinanong sa babae, ngunit halata sa mga mata nito na lagi itong umiiyak. Kaya isang buwan muna siyang pinalib ng kanyang ama sa kanilang kumpanya. Walang nagawa si Amanda, kundi sundin ang utos ng kanyang ama dahil alam rin naman niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang magtrabaho ngayon. Gabi-gabing umiiyak si Amanda. Gusto niyang kausapin si Calixto, ngunit hindi ito sumasagot. Niwala rin siyang balita kung kamusta na ang lalaki. Ngunit hindi nakatiis si Amanda at pinuntahan niya sa kondo na dati nilang tinitirahan ang lalaki. Ngunit wala siyang bakas ng anino ang nakita doon. Magulo at puno ng botelya ng alak ang sahig. Ang ibang mga gamit ay napunta na sa sahig. Pati ang kwarto nila ay magulo at para bang walang nakatira. Naglinis at inayos ni Amanda ang mga kalat. Saang sulok man ng kondo ay nilinisan niya. Naghintay siya hanggang gabi, ngunit hindi dumating si Calixto. Paulit-ulit niyang tinatawagan, kahit sa mansyon ng mga Nuvartis. Ngunit ang saad lamang ng mga katulong ay hindi raw umuwi roon si Calixto. Nakatulog si Amanda sa kanilang kondo at inumaga na siya roon, ngunit wala talagang Calixto. Umiyak siya ng umiyak. Dismaya siyang umuwi sa mansyon nila. Masakit at puno ng tanong ang kanyang isipan. Gusto niyang mahanap at kausapin ang lalaki, ngunit hindi niya alam kung paano. Sinubukan niya rin tawagan ng kumpanya na pinagtatrabahuan ni Calixto, ngunit hindi raw ito pumasok. Sumuko na si Amanda at gusto na lamang magpahinga. Pagod na siyang maghanap sa taong ayaw magpakita. Isang umaga, nakatanggap ng mensahe si Amanda galing kay Calixto. Isang mensahe na akala ni Amanda na magpapabalik sa kanila sa isa't isa. Ngunit isa pala itong mensahe na magtatapos sa kung anong meron sa kanila. Dear Amanda, una sa lahat, mahal na mahal kita. Ito lang ang hindi magbabago, ngunit hindi sapat na mahal lang kita. Nasira kita. Nasira ko ang tiwala mo. I don't know how to say sorry without any guilt to feel. Masaya ako kung ano man ang narating mo at mararating mo.
Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong araw na wala ka. Na walang Amanda sa buhay ko. Sorry if I felt really pathetic, idiot and stupid. Pero hindi ko kaya makita ang sarili ko na talunan. Kasi gusto kong ibigay sa'yo ang lahat. Gusto ko iparamdam sa'yo na kaya ko, na kaya natin. I'm really sorry kung hindi ko natupad ang mga pangarap natin. I hope you find your dream. I hope you find yourself again. Kasi ako, hahanapin ko muna ang sarili ko. Hahanapin ko muna ang tunay na purpose ko sa mundo. Pinapanalangin ko na sana sa hinaharap ikaw pa rin. Ikaw sana ang makita ng bagong ako. Sana mahanap natin ng isa't isa. Sana ako pa rin. Kasi alam ko sa sarili ko na ikaw pa rin. Ikaw at ikaw lang. By the way, about the divorce, I hope we will do it when our heart is healed na. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya ngayon na kahit ito man lang, masabi kong parte pa rin ako ng buhay mo. Na kahit papel na lang ang nagpapahawak sa atin, ay masaya na ako. I love you. Ito ang nakasulat sa mensahe na galing kay Calixto. Isang masakit na pamamaalam na lubhang kinasakit ni Amanda. Isang buwan na ang lumipas simula nang makalaya sina Calixto at Amanda sa isa't isa. Isang umaga ay biglang natumba si Amanda habang naglalakad. Agad-agad namang nagmamadali ang kanyang mga magulang at agad na dinala sa hospital. Habang nasa hospital ay nagising si Amanda at hinihintay na lamang ang resulta ng kanyang laboratory at kung bakit siya nahimatay. Pumasok ang doktor na may ngiti sa kanyang muka. Congratulations, Mrs. Novartis. Villaflor. Mrs. Villaflor, congrats. You are 3 weeks pregnant. Nagulat silang lahat, lalo na si Amanda. No way, I'm pregnant? Gulat na saad niya. Oh my gosh, congrats anak. Umuwi sila galing sa hospital at masayang-masaya ang mga magulang ni Amanda. Ngunit halo-halo ang nararamdaman ni Amanda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa anak pag nagtanong ito tungkol sa kanyang ama. O di kaya ano ang gagawin niya kung kailangan ng ama ang bata. Nangangamba man ay puno pa rin ng tuwa ang puso ng dalaga. Masaya siya dahil kahit nawala si Calixto ay may dumating naman na mas malaking blessing. 9 na buwan na ang nakalipas at ngayong buwan na ang kapanganakan ni Amanda. Sa mga nakaraang buwan ay hirap na siyang alagaan ng kanyang sarili dahil naiiyak pa rin siya sa pag-alis ni Calixto. Nahirapan siya sa kanyang pagbubuntis. Dumating na ang araw ng kapanganakan ng babae. Congratulations! It's a healthy baby girl. Anak, anong gusto mong ipangalan sa bata? Calixanda. Calixanda? Hello, baby Calixanda? Anong gusto mong apelyado niya? I am married, ma'am. Kaya Novartis ang madadala niya. Do you want it? Kasi pwede naman naming ipa-change ng daddy mo. No, it's okay, ma'am. Si Calixanda ang naging puhunan ni Amanda. Lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Simula sa pagbubuntis niya ay si Calixanda na ang kanyang iniisip. Kahit malungkot siya dahil hindi nasaksihan ni Calixto ang kanilang anak, ay naging masaya na rin siya dahil alam niya na nasa tamang buhay na si Calixto. Ang nabalitaan niya ay nagtayo raw ito ng sarili nitong kumpanya. Hindi niya lang alam kung ano ang klaseng kumpanya, pero siguro kagaya rin sa kanyang pamilya na isang construction company. Ang buhay naman ni Amanda ay naging maayos at nagsimula na rin siya na humalili sa kanyang ama sa pagiging CEO. 5 taon na rin ang lumipas at naging maayos ang lahat. Siguro, isa lamang paraan ang paghihiwalay nilang dalawa sa bagong buhay nila. Hindi man naging perpekto ang buhay nila, ngunit lumaki si Calixanda na mabait na bata. Calixanda, anong gusto mong gawin sa birthday mo? I want to go to amusement park, mommy. Natuwa si Amanda at naalala ang mga nangyari nila noon ni Calixto doon. Sa amusement park nila pinagdapat ang kanilang pagmamahalan. Of course, we will go there tomorrow and after that,
We will eat here together with Mamita and Daddy Lolo. Yay! We're going to amusement park. Kinaumagahan ay naghanda agad si Amanda para dalhin ang anak sa amusement park. Kalixanda, let's go. Yay! Mamita and Daddy Lolo, see you later. Happy birthday, our little angel. I have a gift for you, but you will receive it later. Really? Yes, it could be of your favorites. Mamita, I love you. Okay, tara na anak. Nang makarating sila sa amusement park ay bumalik lahat ng alaala niya noon, ngunit sinantabi muna yon ni Amanda. Mommy, let's go there. Yes, of course. Buong umaga, naglaro ang mag-ina. Masaya si Amanda dahil masaya ang kanyang anak. Mommy, I'm hungry na. Okay, I'll buy muna, okay? Stay here. Okay. Habang naghihintay si Kalixanda sa kanyang ina na bumibili, ay may nakita ang bata na isang lalaki na nagbibenta ng lobo. Sinundan niya ito at nabanggaan ang bata sa isang lalaki. Natumba siya ngunit agad naman siyang tinulungan ng lalaki. I'm sorry. It's okay. Hey, where's your parents? Bakit mag-isa ka lang tumatakbo? Baka mawala ka. I want balloon. Okay, let's buy it. But after that, you will tell me where is your parents, okay? Okay. Binilhan ng lalaki ang bata ng balloon at sobra naman itong natuwa. You're a good guy. Really? Sa tingin mo, I am a good guy? Yeah, thank you. So where is your parents? My mom is there, bumibili ng pagkain because I'm hungry. And your dad? He's not around. I don't know him. Oh really? What's your name? I'm Kalixanda. Nagulat naman ang lalaki sa kanyang narinig. Kalixanda? What a nice name. Yeah, my mom gave it to me. Where in this area is your mom? There. Tinuro ng bata ang food truck, ngunit wala roon ng kanyang ina. My mom is gone. May narinig silang sigaw ng isang babae na parang naghahanap. Kalixanda, where are you? Narinig nila iyon at agad namang sumigaw ang bata. Mom, I'm here. Narinig agad yon ni Amanda at agad niya itong pinuntahan. Nang makita niya ang bata, ay agad niya itong niyakap. Hindi na namalayan kung sino ang kasama nito. Kalixanda, I told you na huwag kang aalis. Mom, someone bought me a balloon. Okay ka lang ba? Yeah, ma'am. Someone helps me. Sino? Him. Tinuro ng bata ang lalaki. Agad na palingon roon si Amanda. Laking gulat ang naging marka ng kanyang muka. Hindi makagalaw at para bang may puso na gustong sumabog. Isang taong matagal niya nang hinahanap at sinubukang kalimutan. Isang taong bigla na lamang nagpakita. Isang tao na minsan niyang minahal ng lubos. Mom, he helps me and he said na he will helps me find you. But instead you find me. He is a good guy. Hindi nakapagsalita ang dalawa nang makita ang kanilang sitwasyon. Mom? Tawag ulit ng bata. Wala pa ring kibo ang dalawa. Nagtititigan at halata sa kanilang mga muka ang maraming tanong sa isa't isa. Amanda. Calixto. Huminto ang oras at ang mga tingin ay nakapako sa dalawang pusong sabik sa isa't isa. Si Calixto ay nakatayo lamang at naguguluhan sa lahat ng nangyayari. Pabalik-balik ang kanyang tingin kay Amanda at sa batang nasa tabi nito. Una na siya nagtaka sa pangalan ng bata na pamilyar sa kanya at ngayon naman ay anak siya ng taong minamahal niya. Amanda, is she your daughter? Hindi na nakatiis si Calixto at gusto niya nang matanong lahat ng nasa kanyang isipan. Hindi nakapagsalita agad si Amanda. Tell me please. Yes, she's my daughter. And why? Can we talk? No, I have a lot of things to do. Bye.
Aalis na sana si Amanda nang pigilan siya ng lalaki. "Why are you holding with my mommy?" Tanong ng bata na agad nagpabitaw kay Calixto sa kamay ng babae. Nothing. Gusto ko lang sana siyang makausap. At to say sorry. "Huwag ngayon, Calixto." "Right, it's my birthday po kaya pwedeng sa susunod na lang po niyo kausapin ang mommy ko?" It's your birthday? Ilang taon ka na? "I'm turning 5 today." Mas lalong lumakas ang hinala ni Calixto na sa kanya ang batang ito dahil 5 taon na rin nung iniwan niya ang babae. Please, Amanda. "Just call my number. Here." Inabutan ni Amanda ng papel si Calixto at agad na umalis. Habang pauwi sila ay biglang nagtanong si Calixanda. "Mommy, who is he?" "Nothing, just my pass." "He looks just like me." "What?" "We have the same eye color and hair. I thought he's my father." "Calixanda, let's talk it later, okay?" Tumango na lamang ang bata. Nang makauwi sila ay agad na nagmamadali si Amanda na bihisan ng bata dahil mamaya lamang ay magsisimula na ang kanyang handaan. "Amanda, bakit ka ba tense na tense dyan? You look so stressed." Saad ng kanyang ina. "Mom, I saw him." "Who?" "Calixto. He's back." Nagulat ang ina ni Amanda sa kanyang narinig, ngunit nagkaroon din ito ng simpatya. "Ipapakilala mo ba?" "Nagkita sila kanina. They talk. He gives her a balloon and Calixanda noticed their similarities." "Amanda anak, you should be ready for this. Alam natin na mangyayari ang lahat ng to. Dadating ang oras na maghahanap si Calixanda ng ama. Kahit ibigay natin ng lahat, iba pa rin ang pagmamahal ng isang ama. Masakit at kawalan yun para kay Calixanda." "Ba't siya ang umalis, ma'am? Iniwan niya kami." "Anak, alam kong galit at nasasaktan ka pa rin. Ngunit paano si Calixanda? Baka nag-focus lang tayo o ikaw sa mga nagawang mali ni Calixto. Baka may dahilan at baka mas may malalim na rason kung bakit niya yun nagawa. Sana maging bukas ka para sa bata." "How, ma'am?" "Hanapin mo ang rason kung bakit nabuo si Calixanda. Hanapin mo dito sa puso mo ang dahilan kung bakit mo minahal si Calixto. At baka sa ganung paraan ay maliwanagan ka. Huwag ka sanang lumunin ng galit at sakit. Dahil anak, alam mo ba, nang nawala si Calixto, doon ko nakita ang kakaibang Amanda. Isang matapang at kakaibang ina." "Thanks, ma'am." Lumipas ang oras at nagsimula na ang okasyon sa kaarawan ng bata. At masayang masaya ito. Naging maganda at puno ng aliw ang lahat. Natapos ang okasyon at pagod ang lahat, pati na rin ang bata. "Calixanda, happy birthday again my baby." "Thank you, mommy." "Sige manang, ipatulog niyo na po yan at pagod na ang bata." "Sige po ma'am." Nang makatulog na ang bata ay may narinig si Amanda na isang kalampag sa labas na para bang merong nahulog. Agad siyang lumabas at nagulat siya nang makita niya si Calixto doon na pinipilit ang kanyang sarili na makatakas sa mga guard. "Calixto?" Lumalalim na ang gabi at tahimik na ang paligid. Wala nang ibang tao roon sa labas kundi sina Amanda at Calixto. Amanda, I'm sorry. Hindi dapat ako nandito pero I just want to give you this to your daughter bago matapos ang gabing to. Inubot ni Calixto ang isang teddy bear at kinuha ito ni Amanda. "Thanks, makakauwi ka na." Amanda, "What? May kailangan ka pa?" meron pa. Ikaw? "Ano ba, Calix? I'm fine and thank you for leaving. Kasi naging magaan ang buhay ko." Alam ko magiging magaan ang buhay mo kung wala ako. "So ngayon, anong kailangan mo?" For you to hear my side. Pakinggan mo lang ako. "No, iniwan mo ko at yun ang side mo." Please, Amanda. Lumuhod si Calixto sa harapan ni Amanda. Hindi makapaniwala si Amanda
na ang isang Calixto ay lumuhod sa harapan niya at nagmamakaawa na patawarin. Tumayo ka nga dyan. Tayo. Please. Okay, pero hindi dito. Thanks. Naglakad ang dalawa papunta sa hardin nila at doon nag-uusap. Una sa lahat, I'm sorry. Nakakasawa at gasgas na ang mga sorry mo. I know, hindi madali sa akin na iwan ka. Hindi naging madali sa'yo. Pinagtabuyan mo nga ako, di ba? Pero hindi ko kayang makita kita gabi-gabi na umiiyak ng dahil sa akin. Gabi-gabi ko naririnig ang mga hikbi mo. Gusto kitang yakapin. Gusto kong sabihin sa'yo na kaya ko pa. Na kaya ko pang isalba ang sarili ko. Pero natakot ako kasi baka kumapit ka sa akin. Tapos tayong dalawa ang bumagsak. Hindi ko kaya yon. Di sana inayos mo ang sarili mo. Sana niyakap mo na lang ako nung gabing umiiyak ako. Kakapit talaga ako, Calix. Ayaw ko rin na nakikita kang nagkakaganon. Masakit sa akin na hindi na ikaw ang nakikita kong Calix noon. Kaya nga, hindi na ako ang Calix na yon. Natakot ako na baka hindi mo ako mahalin at magsawa ka sa bagong ako. Nakikita kita araw-araw, na pagod. Sobrang pagod habang ako. Walang magawa kasi lagi akong palpak. Ikaw na ang nagbabayad sa kondo imbis na ako. Hindi ka na nakakabili ng mga magagandang damit. Hindi ka na nakakakain ng maayos. At ako ang dahilan. Choice ko yan, Calix. Pinili ko yon. At sana pinili mo rin ang tama yun. Yun lamang ang tanging solusyon, Amanda. Magkakasakitan lang tayo kapag pinagpatuloy natin na pilitin ang bagay-bagay. Alam ko naging tama ang desisyon ko. Nagsiiyakan silang dalawa. Mga boses at hikbi na lang ang naririnig nila. Paano si Calixanda? Iniwan mo rin siya. Sa parteng yan, alam kong wala yun kapatawaran. Alam kong pagod na pagod ka at nasasaktan ka sa mga bawat araw na nasa loob mo siya at nawawalan ka ng tulog gabi-gabi dahil sa kanyang iyak. Kaya nagmamakaawa ko sa'yo. Sana hayaan mo ko makabawi. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko at ngayon luluhod ka lang at sasabihin na bigyan ka ng pagkakataon. Alam kong hindi dapat. Alam kong napakalaking gago ko. Pero sana, kahit pagbigyan mo lang ako na ipakita ko sa'yo na kaya ko na kayong alagaan. Hindi mo alam paano mag-alaga, Calix. Please, Amanda. At paano kung mawala ka ulit sa sarili mo? Paano kung babagsak ka ulit? Paano kung hahanapin mo na naman ang sarili mo? At iiwan mo rin ang wala sa oras ang bata? Hindi ko na gagawin yun. Kaya ko na. Meron na akong kumpanya. At nakagawa na ako ng dapat kong gawin. Amanda, nagmamakaawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa ba kita. Umuwi ka na. Iniwan roon ni Amanda si Calixto at habang palakad siya, papalayo, ay parang may kirot sa kanyang puso. Isang butas sa kanyang puso na si Calix lamang ang makakabuo. Mas lalong masakit, mas lalong kumikirot habang humahakbang siya papalayo. Habang palayo siya, ay naalala niya lahat ng kanilang pinagdaanan, lahat ng kanilang masasayang pagsasama at ang kanilang kasal. Humikbi sa lungkot si Calixto habang pinagmamasdan palayo ang babaeng kanyang minamahal. Ang babaeng tangi niyang inalagaan. Umiiyak na naman ito at siya na naman ang dahilan. Masakit at galit siya sa kanyang sarili. Puno ng butas ang kanyang puso. Habang inaalala nilang dalawa ang kanilang nakaraan, ay napahinto si Amanda. Hindi niya kayang lumayo ulit. Hindi niya kayang makita ang sarili na iniiwasan na masaktan. Hindi niya kayang mawala uli si Calixto. Kaya huminto siya at biglang niyakap ang lalaki. Nagulat ang lalaki at muling hinigpitan ang yakap sa isa't isa. Dinadamdam ang mga oras na wala sila sa tabi. Inisip na meron pa silang hinaharap na dapat magkasama na lumalaban. Iniisip na mahal pa nila ang isa't isa. At ngayon,
Sapat ito na rason para manatili sila sa tabi ng bawat isa. Calix, hindi ko kayang mawala ka ulit. Hindi na ako mawawala. Pangako yan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ikaw at ikaw lang. Salamat at bumalik ka. Salamat at naghihintay ka. Niyakap ng dalawa ang isa't isa ng mahigpit na mahigpit. Merong pagkakataon sa buhay na minsan kailangang pakawalan upang malaman natin kung gaano ba sila kahalaga sa buhay natin. Dito masusukat kung gaano ba kabigat ang dapat mong ipaglaban. Kailangang bumitaw para malaman kung gaano kalayo ang maililipad ng bawat isa. Kailangang hayaan upang malaman kung totoo ba na kagaya ng kwento ni na Amanda at Calixto na minsan ang buhay ay hindi inaasahan, na akala mo ay nakaplano na ang lahat, ngunit minsan sa buhay dapat magtiwala lamang tayo sa hinaharap at kung saan tayo dadalhin nito. Naging maayos ang buhay ni na Amanda at Calixto. Naging masaya at naging buo ulit ang mga pusong nabutas. Si Calixto at Amanda ay isa ng CEO sa bawat kumpanya nila at masaya na sila sa kanilang buhay ngayon. Naging madali ang pagtanggap ni Calixanda sa kanyang ama at masayang-masaya ang bata. At doon natatapos ang kwento ni na Amanda at Calixto.